Thank you, Madam Chairperson. Una po sa lahat, nais kong batiin si General De La Rosa sa kanyang gigil, init, sigasig at sinseridad sa pakikipaglaban sa napakalaking problema ng droga sa ating bansa. Gayon din sa buong organisasyon ng PNP. Hindi nga lang ho kasama siguro, General, sa pagbati ko na inamin nyo rin naman yung ilang mga elemento ng PNP na involved sa droga, tumatanggap mula sa droga at pinoprotektahan ng droga. Ilang bagay lamang pong paglilinaw, General. Yung 1,160 na pong death under investigation na sinabi nyo, personal, droga, may karatula, binarel, sinakal, sinaksak, lahat po ito ay krimen, hindi ba? Yes, Your Honor. Pusher man siya o hindi sa pusher, krimen pa rin yung pagpatay ng isang tao. Yes, Your Honor. Ang hiling ko lang po siguro, General, tulad ng binanggit na ilang mga kasamahan ko, yung init, gigil at sigasig sa paghahabol sa mga tulak at user, sana pakita rin ho natin dun sa mga pumapatay, involved man sa droga o hindi, para yung imahe ng ating bansa sa labas. Hindi naman masabi ng sinuman na nagkakaroon ika nga ng grabing patayan dito sa ating bansa. Pangalawa po, sir, nabanggit po ninyo na may 600 mahigit na libong taong sumuko na. Pag sumuko po ba, anong ibig sabihin nun? Ipepresenta yung sarili nila? Gagawa po ba sila ng affidavit na inaamin nila, tulak ako? Gagawa po ba sila ng affidavit na inaamin nila, ako ay user? Paano po yun? Depende po yun sa pag-classify namin, Your Honor. Yung iba na nakikita namin na magagamit namin sa pag-prosecute sa pag-case build-up against doon sa mga drug lord na nasa taas nila, kinukunan po naman ng affidavit para magamit namin sa pag-file doon sa kaso doon sa mga drug lord sa taas nila. Dito sa mga nag-surrender po, meron po ba kayong inaresto? Nung sumuko po sila, di ba, pinresenta yung sarili nila, pinangalanan ng badak na ito user, ito pusher. May inaresto po ba kayo o lahat pinagsabihan lamang? Meron po, Your Honor. Yung upon surrender, nalaman namin na merong standing warrant of arrest yung... Yung wala po? Yung wala po, Your Honor. Wala po kaming basis. Bakit namin arestuhin, Your Honor? So, yung umaming tulak, pagsasabihan, magbago buhay kayo, uwi na kayo. Ganun po? Yes, Your Honor. At minumonitor po namin. Dahil kung saan loob po sila, that's our come on to them. Kung mag-surrender po kayo, hindi namin kayo kakasuhan, basta mag-promise kayo na bagong buhay. Ganun po ang aming sinasabi sa kanila. Magandang polisiya po, General, pero legally, pwede po bang magdeklara unilaterally ng amnesty ang PNP sa anumang krimen? Dahil krimen ang pagtutulak. Krimen ang paggamit ng droga. Pupunta po ako dun sa rehab later. Pero yung pag-amin lang siguro, wala silang abogado ron, kaya hindi pwedeng magamit yung extrajudicial confession. Pero kung umamin pa rin po sila hindi ba dapat i-process at sampahan ng karampatang kaso? Ganun po kabait ang PNP, Your Honor. Hindi po namin sila kinakasuhan. Kung otherwise, kung pinagkakasuhan namin sila, that will discourage other from surrendering. So pag umulit, doon na sila kakasuhan at arrestin? Kaya po, Your Honor, meron nang nag-surrender sa Tukhang, then the following day, nakita nyo na bulagta, napatay sa operations. Dahil po, ngayon nag-surrender, kinabukasan, Umulit. nagtutulak na uli. Paano naman po yung user? Sa ilalim po ng batas, ang user dapat i-rehab. Kung kaya i-rehab, Your Honor, pinaparehab natin. Pero yung kulang talaga tayo, Your Honor. Alam ko pong kulang, maaari bang isumite niyo po sa aming komite, tama-tama magbabudget deliberations po kami. Ano po ba ang kailangan mga facilities sa rehab sa buong bansa? Kada probinsya ba? Kaya na bang kada rehiyon? Kada munisipyo ba? Kada syudad ba? At magkano po ba ang kailangan para magkaroon ng rehabilitation center para po sa lahat ng mga ito? Pakisumite na lang po sa amin. Yes, Your Honor. Maraming salamat, Your Honor. Yes, sir. Isa pa pong punto. Nabanggit ng ating kagalang-galang na Solicitor General na ipagtatanggol daw niya ang mga pulis kapag sila'y nakasuhan sa laban na ito sa droga. Ayon sa aming research, General, hindi po niya pwedeng gawin yun.
gustuhin man ng Solicitor General, nagkaroon na po ng desisyon ng Korte Suprema na hindi pwede mag-appear ang Solicitor General's Office sa isang criminal case laban sa maski na sinong opisyal ng gobyerno, pulis, sundalo, congressman, senador, mayor, o kahit na sino paman. Susundan ko po yung sinabi ni Senator Ejercito kanina. Ang remedy po ninyo sa ilalim ng PNP law ay magkaroon ng pribadong abogado o hindi man palakasin po natin yung DLS ninyo. Hiling ko po sana, isumitin niyo din po sa amin, ano po ba ang kailangan ninyo para magkaroon ng mas malakas na DLS o Department of Legal Service? At ano po kung sakasakali ang kailangan ninyo para magkaroon ng sapat ding abogado? Dahil sa ilalim ng Section 56 ng PNP law, may kapangyarihan po kayo kumuha ng mga pribadong abogado. Siguro kulang lang ang pera, kaya yun po ang nais naming malaman para mapagtanggol yung ating mga pulis na nasangkot sa isang legitimate na operation at nagkataong kinasuhan po sila. Yes, Your Honor. Tamang-tama po yan, Your Honor, because right now we only have 95 legal officers catering to the 160,000 policemen or 190,000 including the civilian employees, the non-uniform personnel. 95 lang po, Your Honor. Kung madagdagan po nyo yung, I don't know how we do it, kung additional compensation or to make this being a legal officer under the legal service attractive position, Your Honor. Sana matulungan nyo kami makapag-recruit ng marami. Pakibigay po sa amin yun yung proposal, General, para mapag-aralan po namin at nang masabay na rin sa budget. Kung additional plantilla position po yan, baka matagalan ho ng konti, so baka pwedeng padaanin sa pamamagitan ng pribadong mga abogadong i-engage na lamang ng Philippine National Police. As a last point, Madam Chairperson, nais ko lamang liwanagin. Nasa CNN na tayo na marami daw patayan na nangyayari dito sa Pilipinas. May ilang mga dayuhan daw na takot nang magpunta sa Pilipinas. Maraming mga negosyanteng nagpapasabi ng pangamba kaugnay sa operasyong ito. Kaya nais kong tanungin ang mga katanungan ito para mabigyang linaw at mabigyan din kayo ng pagkakataon para masabi ang polisiya ng pamahalaan ngayon. Una po, alam ko maraming matatapang na salitang binitiwan si President Duterte kaugnay sa mga drug lord at sa mga pusher na sinabi niya in no uncertain terms, papatayin daw niya nung kampanya pa hanggang ngayon. Ang tanong ko po, meron po bang polisiya ang gobyerno at ang PNP na patayin ang mga pusher at user o sino mang involved sa droga? Is there such a declared policy? There is none, Your Honor. We always follow the rule of law. Siguro, yung sinabi ni Presidente, yan po ay para takutin yung ating mga drug personalities. Dahil ito pong labanan ng droga, this is psychological warfare. Pag hindi sila natatakot, hindi po ito sila magsusurrender. May utos pang binigay sa inyong direkta ang Pangulo na sutukil, ika nga, o patayin ang mga drug pusher o drug user o sino mang involved sa droga. Yes, Your Honor, kung lumaban at ito'y... Kung lumaban. Kung lumaban at armado at nanganganib yung buhay mo, you have to defend yourself. While I'm on that point, pag sinabi mong shoot to kill order, sa pelikula ko lang ho naririnig yun eh. Sa PNP manual, there is no such thing as a shoot to kill order. Am I correct? Yes, Unless Your Honor. lumaban, di ba? Pero walang Unless shoot to kill. There's no such animal in the PNP manual. Rhetorics lang po yan, Your Honor, para takutin yung mga masasamang tao. Opo, so ang tanging pagkakataon na pwedeng pumatay o patayin ng Philippine National Police member ang sino mang sibilyan o kapwa nila pulis ay kung nalagay na sa panganib yung kanyang sariling buhay. In other words, in self-defense. Yes, Your Honor. One last point, General. I wanted to come from you directly. You've said it many times yesterday, but I want to hear it again if possible, not only for my own consumption, but also for our people. Tinotolerate nyo ba ang pagpatay ng sino mang involved sa droga ng inyong mga tauhan? No, Your Honor. Tinotolerate nyo ba or do you look the other way yung pagpatay na ginagawa ng sino mang grupo, vigilante man ang tawag o hindi, ng sino mang tao din na involved sa droga? No, Your Honor. In fact, we are investigating those cases, Your Honor.
Thank you very much, General. Sa mga susunod na pagdinig ng Senado, Madam Chairman, kaugnay ng budget ng PNP, nais po namin makakuha ng updates kay General De La Rosa kaugnay sa death under investigation, kung ano na po yung naging estado ng kanilang investigasyon kaugnay sa mga pagkamatay na ito, upang hindi naman humabahiran ang pangalan at reputasyon ng ating bansa kaugnay ng paglilinis natin ng sistema at lipunan laban sa ipinagbabawal na gamot. Maraming salamat po, Madam Chairman. Thank you, General. Thank you, Senator Cheese.